naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamat. Sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat namin sa lahat ng bagay na ginampanan mo sa buhay ng iyong mga anak. Sa gabing ito, dalihin mo po kami sa portion ng Scripture na magtuturo sa amin ng mga espiritual na katotohanan at magtutulak sa amin upang dalhin ang gawain ito at ang ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo sa maraming lugar. Hindi lang namin tinanggap si Kristo, kundi kami mamuhay ayon kay Kristo at aming ibahagi si Kristo sa ibang mga tao. Patawarin mo kami sa may mga pagkakasala at sa gabing ito, pakampananin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating teksto sa gabi nito ay nasa Gawa 1:1 hanggang 14. Ay binasa natin kanina sa ating sabayang pagbasa. Sa loobin ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng paglalahad sa buong aklat ng mga gawa. Ito ang panibagong serye ng pangaserye ng pangangaral. At ipinapanalangin ko sa Panginoon na hindi nyo lang umpisahan ngayon yan, kundi inyong sundan. Punta tayo sa unang bahagi. Ang aklat ng mga gawa ay kasaysayan ng simbahan ng unang iglesia ng Panginoon sa Jerusalem at kung paano sila umunlad at umabot hanggang sa katapus-tapusan o sa kaduluduluhan ng daigdig. Ang buong aklat ng mga gawa na naglalaman ng 28 kabanata ay naibubuod sa isang talata at yan ay nasa Gawa 1:8 na ang kanilang misyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maging saksi ni Kristo. Ang unang bahagi ay sa Jerusalem. Ang pangalawang bahagi ay sa Judea at sa Samaria. At ang ikatlong bahagi ay hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa sa pamamagitan naman ng paggamit at pagtawag ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo sa Kabanata 13. Sa talatang yan, nabubuod ang buong aklat ng mga gawa. Napaka dakila at napakaganda ng progreso ng unang simbahan sapagkat hindi sila nangangapa kung paano nila gagampanan ang gawain ng Panginoon. Ang simbahan ng Panginoon sa kasalukuyan ay merong isang kumpletong halimbawa kung paano niya gagampanan ang dakilang atas ng Panginoong Jesucristo. Kakailanganin lamang natin ng tulong ng banal na Espiritu upang ating maunawaan kung paano sila naihanda ng Panginoon bago ang araw ng Pentecostes. At yan ang pag-uusapan natin sa gabi nito. Yan mismo sa 14 na talata. Ano ang mga importanteng paghahanda na nagampanan ng simbahan upang magkaroon sila ng katiyakan sa progreso ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi kalooban ng Panginoon sa kanyang mga simbahan na sila ay manatiling baog sa pananampalataya. Hindi kalooban ng Panginoon ng simbahan ng Panginoon ay parang natatalian o nakakadlangan na ang kanilang pananampalataya ay marinig sa maraming mga dako kung saan ang hangganan nito ay dulo ng daigdig. Tatlong bagay ang dapat nating maunawaan. Una ay ang pagsisimula ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay ang pagbibigay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangatlo ay ang pag-asa na mayroon ang simbahan ng ating Panginoon.
Sa tatlong bagay na yan, naihanda ang simbahan bago pa man ang Pentecostes. At sa tatlong bagay na yan, umiikot ang napakahalagang gawain ng pangangaral at pagpapatuloy sa salita ng Diyos. Umpisahan natin sa pagsisimula ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin sa talatang 1 hanggang 3. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, O Teofilo, ay tungkol sa lahat na pasimulang ginawa at itinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, na sa kanila namay napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya ay makapaghihirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang aklat ng mga gawa ay isang pagpapatuloy. Merong naunang sinulat si Lucas kay Teofilo at siya ay tumutukoy sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Yan ay dalawang parte ng isang naratibo na napaka-importante na maintindihan na ang mga apostol ay hindi nag-umpisa ng isang bagong gawain, kundi ang mga apostol ay sumunod lamang sa mga gawaing inumpisahan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang mga apostol ang nagtatag ng simbahan sa panahon ng Pentecostes, kundi tinutukoy sa unang talata pa lamang ng gawa na mayroong sinimulan si Kristo, at ang tinutukoy ay ang mga nakasaad sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang mga apostol ay hindi nagtatag ng isang bagong kilusan, o ang mga apostol ay hindi nagtatag ng isang bagong relihiyon, ni ang mga apostol ay hindi nangaral ng isang bagong pananampalataya, kundi sila ay nagpahayag ng mismong mga doktrina ni Kristo, at ang kanilang mga gawa ay ayon sa pagsunod sa hakbang ng ating Panginoon. Ang pundasyon ng simbahan ay nakasalig sa lahat ng ginawa at napagtagumpayan ni Kristo para sa simbahan. Minsan sinabi ng Panginoon sa Juan 4:38, nang sila ay napadaan sa lugar ng mga Samaritano, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Maging ang pangangaral ng mga ebanghelista sa Samaria ay pagpapatuloy lamang ng mga binhi na naihasik sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng babae doon sa balon ni Jacob sa Juan 4. At makikita natin, mga kapatid, na ang mga apostol ay sumali lamang sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, ang kanyang dakilang tagapaglingkod at walang iba kundi si Kristo. At isang pribilehiyo para sa isang mortal na tao na makisali sa gawain ng Diyos. At yan ang pinapaunawa dito. Na ang otoridad ni Pedro ay hindi dahil kay Pedro, kundi kay Kristo na nagsabi kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Ang otoridad ng mga apostol ay hindi galing sa kanilang sarili. Tandaan natin na napaka-importante na maintindihan na itong kamatayan ni Kristo ang siyang bumili ng simbahan
At yan ay malinaw sa mga apostol sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. At pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Bago pa tayo tumungtong dito sa unang kabanata ng mga Gawa, ay tinapos na ni Kristo. Tinapos na ni Kristo ang pagbibigay niya ng buhay para sa simbahan, upang ang simbahan ay humayo sapagkat tinapos na ni Kristo ang kabayaran para sa kanyang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ay kanyang pinagtibay na ang simbahan ay pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Sa kamatayan ni Kristo, pinagtibay niya na ang simbahan ng Panginoon ay hindi matuwid dahil sa batas, kundi doon sa Kanya na tumupad ng lahat ng batas at nagbayad sa lahat ng ating pagsuway sa batas, na ang kamatayan ni Kristo ang nagbigay sa atin ng kabanalan, sapagkat ang simbahan ng Panginoon ay dapat banal, subalit walang taong banal. Kaya't kinakailangan ng isang handog na banal, ang matuwid ay namatay para sa hindi matuwid. Ang kamatayan ni Kristo at ang pag-ibig na taglay nito ang siyang nagpatibay sa simbahan. Kaya nga mga kapatid, sa pagbibigay ni Kristo ng dakilang atas sa simbahan ay nag-uumpisa ito sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa Mateo 28, talatang 18, kanyang sinabi, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin, sabi ng Panginoon. Napakalinaw. Sinabi ni Lucas sa kanyang ebanghelyo, at ating tunghayan, Lucas 24. Talatang 46. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Mayroong ginampanan na gawain ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang tinapos. At napaka-importante na ang Kristo ay magpakababa upang ang Kristo ay maitaas. Yes. At sa pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, kahit sa Apostol Pablo ay nagturo na dahil sa kanyang pagsunod ay niluwalhati siya ng Diyos. Natagpuan siyang nakisama sa mga tao, nagkatawang tao, bagamat siya ay Diyos, ay nagkatawang tao at sumunod sa ating Ama na nasa langit, ay niluwalhati siya ng Diyos at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Kaya kanyang sinabi, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya binibigyan niya ang simbahan ng utos, humayo kayo. Dapat ang simbahan ay humayo. Dapat ang simbahan ay magpatuloy ng gawain sinimulan ni Kristo. Basahin natin sa Juan 20:21.
Sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kagaya ng aking ama ay nagsugo sa akin, ay gayon din naman, isinusugo ko kayo. Napaka-importante na maintindihan natin upang magtagumpay ang ating pagnanais ng Ebanghelyo ay umusad mula sa lugar na ito, ay tandaan natin na ang Panginoon ay nag-umpisa ng gawain at hindi tayo gumagawa ng ating bagong gawain, kundi sumusunod lamang tayo sa yapak ng ating Panginoon at ang pamamaraan ay inilagay na ni Kristo at hindi natin kailangan ng kung ano-anong pamamaraan sapagkat sinimula na ni Kristo ang kanyang pagtuturo at paggawa. At kailangan na lamang na kung paano si Kristo ay sinugo ng Ama, sa ganung ding kaparaanan ay isinusugo niya tayo. Sa taglay na kapangyarihan ni Kristo at sa biyaya ni Kristo ay gayon din naman magagampanan ng simbahan ang pag-iebanghelyo. Pangalawa, ay dapat nating ikonsidera ang pagbibigay ni Kristo ng kapangyarihan sa simbahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kagaya na ang gawain ng simbahan ay dapat maging kagaya ng paglilingkod ni Kristo. Sa makatuwid ay hindi ito gawain ng simpleng tao, simpleng lalaki o simpleng babae. Kung iisipin mo na kung paano isinugo ng Ama si Kristo, ay sinusugo niya rin ang simbahan. E maiintindihan mo na nakakahiyang bagay na hindi tayo maabot sa pamantayan ng pagkakasugo kay Kristo. Hindi tayo kasing tapat ni Kristo. Hindi tayo kasing perfecto ni Kristo. Pero hindi natin pwedeng alisin na si Kristo ang pamantayan sa gawain ito. Marami nag-aakala na sa kanyang sariling diskarte at pagpapatotoo ay makakaakay ng tao. Pero nakalimutan niya ang sinasabi, kailangan mong sumunod kay Kristo at siya ang gagawa sa iyo na maging tagapamalakaya ka ng tao. Sa makatuwid, iisipin na lamang natin na ang gawain ng pag-iebanghelyo ay hindi gawain ng isang ordinaryong nilalang. Dapat si Kristo ang gumawa ng kanyang gawain sa simbahan, kaya't nangangailangan ng kanyang pagsama at presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Napaka-importante ng simbahan ay marunong makinig sa tinig ng banal na Espiritu at ang simbahan ay natututong mamuhay sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo 28 at ang talata ay 20. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipinangako ni Kristo ang kanyang pagsama sa simbahan habang ginagampanan ng simbahan ang napaka-importanting bagay ng paggawa na magiging mga taga-sunod ni Kristo. Habang ang simbahan ay nagbabautismo at ang lahat ng mga binautismuhan ay kanyang tinuturuang maigi na sumunod kay Kristo, ipinangako ng Panginoon ang kanyang pagsama sa atin. At yan ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ganon din ang pananaw ni Marcos. Sa huling talata ng Ebanghelyo, ayon kay Marcos, 16:20. Ayon sa pananaw ni Marcos, na isang disipulo din naman ni Apostol Pedro. At sa ating papapatuloy ng pagbasa sa aklat ng mga gawa, ay makikita natin kung anong naging papel ni Marcos sa buhay ng unang simbahan. Ang pananaw ni Marcos na ang paggawa ng mga apostol ay sa pamamagitan ng paggawa din ng ating Panginoon. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako.
na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Sa mga katuwid, ang gawa ng mga apostol ay kanilang ginawa na kasama ang Panginoon. Kasama nila si Kristo sa lahat ng kanilang ginampanan. Dapat natin sabihin, ang gawa ng mga apostol kasama ng ating Panginoon. O sa madaling salita, sabihin na lang natin, ang gawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng mga apostol. Balit, nang siya ay nagkatawang tao, dapat muna siyang umakyat sa langit. Dapat si Kristo umakyat sa langit at bumalik sa Ama. Para sa pangalan ni Kristo ay isugo ng Ama ang banal na Espiritu. At ang lahat ng gagawin ng banal na Espiritu ay magpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo, na parang kagaya rin na si Kristo ang kumikilos sa loob ng kanyang simbahan. Balikan natin sa Juan 14:17. Bago pa lamang ang Panginoon magdusa at bago pa siya umakyat sa langit, ay sinasabihan niya na ang kanyang simbahan na kailangan siyang umalis, sapagkat kung hindi siya aalis ay hindi bababa ang banal na Espiritu. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakita ni nakikilala man siya, siya'y makikilala ninyo sapagkat siya'y sumasa inyo. Talatang 26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. At yan dahilan kung bakit napaka-importante ng naunang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paglilingkod ng mga apostol ay lalong tumingkad yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa mga ebanghelyo, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagpaalala sa kanila ng lahat ng ginawa ni Kristo. At hindi pwedeng sila ay magkamali, hindi pwedeng sila ay lumihis, sapagkat hindi maluluwalhati si Kristo kung yung mga bagay na itinuro ni Kristo ay hindi naman gagawin ng simbahan. Kaya napaka-importante ng simbahan ay umaalala sa salita ni Kristo. At yan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin natin sa Kabanata 15, talatang 26. Parehas kami na aklat, 1:15-26. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng una. So nakasama nila si Kristo sapagkat may ginampanan si Kristo. Hindi sila nag-imbento ng alamat. Hindi sila nagkunwari. At nag-usap-usap sila, naggumawa tayo ng kwento, sabihin natin may isang karpintero na namatay at muling nabuhay. Kundi katotohanan lamang na kahit ang buhay nila ay ibinigay nila sa kanilang mga nakita at narinig, sapagkat sila ay nakasamang tunay ng ating Panginoong Hesukristo at gawain ng banal na Espiritu na patotohanan ang kanilang karanasan. Sa panahon na kapag ang sino man ay nagsalita na para kay Kristo, sila ay papatayin, uusigin, babatuhin, ikukulong, gugulpihin. Pero hindi pwedeng yung karanasan nila ay manatiling karanasan na lamang at hindi nila ibabahagi sa kanilang kapwa. Hindi
pwedeng yung narinig nila kay Kristo ay hanggang isip na lang nila at hindi nila ibubuka sa kanilang bibig. Kaya ang banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos upang ang bawat karanasan ng Kristiyano patungkol kay Kristo ay kanyang sasabihin sa kanyang kapwa. Tanggapin man ito ng tao o hindi ito tanggapin ng tao, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, mas mabuti pa na sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa tao. Sa 16, 13. Gayunman, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat siya ay magsasalita ng mula sa kanyang sarili, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipakahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo ipahahayag. Plano ng Ama na ang Kristo ay dapat magkatawang tao at pagkatapos ay umakyat sa langit. At mula sa kaluwalhatian ni Kristo ay maibigay ang banal na Espiritu. Juan 16:7, gayon may sinasalita ko sa inyong katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga alyo ay hindi paparito sa inyo, ngunit kung ako'y yumaon, ay susuguin ko sa inyo. Ganyan din ang paniniwala ng mga apostol sa Gawa 2:32. Naniniwala sila na ang pag-akyat ni Kristo sa langit ang magbibigay hudyat ng pagdating ng banal na Espiritu. At si Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kami lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at narinig. Na itong banal na Espiritu ay dumating sa simbahan sapagkat si Kristo ay umakyat sa langit at tinupad ng Ama ang pangako niya kay Kristo at sa pangalan ni Kristo bumaba ang banal na Espiritu. Ang katunayan kung bakit may Espiritu tayo ng Diyos sa ating mga puso ay dahil si Kristo ay nagtagumpay sa kamatayan at siya ay nasa harapan ng Diyos ngayon. At siya ay namamagitan sa simbahan. Ang dahilan kung bakit pinapatnubayan tayo ng Diyos sa lahat ng katotohanan ay dahil si Kristo ay Diyos na nag-aari at may kontrol sa lahat ng mga bagay. Sa makatuwid, ano ang pagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos sa simbahan? Huwag mong isipin na ang kapangyarihang ibibigay sa atin ng Diyos ay kasiglahan lamang ng katawan o init lamang ng ating damdamin. Huwag mong isipin na ang kasiglahan na ibibigay sa atin ng Panginoon o ang kapangyarihan na hinihintay nyo upang humayo tayo at magakay ng kaluluwa ay silakbo lamang ng damdamin. Ito ay isang aktibo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay aktibong pananahan at pagpapatnubay at pag-aaliw at pagsaway ng simbahan sa loob ng banal na Espiritu sa loob ng simbahan. Minsan hindi mo pinaglalasamang mag-akay ng kaluluwa. Pero tinutuwid ka ng Diyos. At pinagsasabihan ka ng Diyos. At pinapanahanan ka ng Diyos.
Dinadala na tayo sa mga sitwasyon na napapabuti ang ating mga pagtoo at pagkatapos, hindi mo namamalayan magbubukas ng isang pag-uusap at naipahayag mo na si Kristo. Ang kapangyarihang galing sa Diyos ay yung ituwid tayo ng Diyos. Ang kapangyarihang galing sa Diyos ay yung pangunahan tayo ng Diyos. Hindi dahil sa gumagaan ng trabaho, kundi dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin. Malaki ang pinagkaiba. Minsan paggising sa umaga, ang mga manggagawa dito, mag-devotion at pagkatapos, pupunta sa kanya-kanyang mga duty. Maraming gumagawa lang yan dahil sa duty. Minsan, kahit alam niya na siya ang naka-duty, titingnan siya ng matagal doon sa listahan ng kung sino ang mga magluluto sa umaga. At pagkatapos ng 5 minuto, ay haharap naman siya sa refrigerator. At titignan niya ngayon, pag-iisipan niya uli ng panibagong 5 minuto bago siya magluto. Pagkatapos pupunta sa kusina sa isang napakatagal na pagkilos at nakakaantok na pagkilos. Nandun yung gawain, pero hindi ka nahihikayat na gawin yung gawain. Pero minsan naman, maaga ang pastor pupunta sa simbahan. At pagkatapos ang pastor pupunta sa kusina at magluluto, makikita mo yung mga manggagawa ng Diyos magkagalawan. At doon mo makikita, nandun yung gawain. Pero mas madali ang gawain kapag nandun yung ama mo sa pananampalataya. Bawat gawain ay nagiging kasiyahan. Bawat gawain ay nagiging oportunidad ng pagkatuto. At imbes na ikaw ay sumusunod lamang, ikaw ay nag-aaral sapagkat habang ginagampanan ninyo yung pagluluto o anuman ang ginagawa sa gawain ng Diyos sa umaga, pagkatapos ng mga devotion, ay nagiging isang pagkakataon na mag-aral ng mga bagong teknik at nagiging magaan ang gawain. Ganun din yun sa gawain ng Diyos. Nandyan yung napakabigat na gawain na inilalagay sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung gagawin natin yan sa pamamagitan ng sarili nating lakas at diskarte, at dahil sa magaling tayo at hindi natin kinikilala ang presensya ng Diyos, yan ay magiging kabigat. Subalit kung sa lahat ng bagay ay aalalahanin natin ng Diyos at pasasalamatan natin siya at iaalay natin sa Kanya ang lahat ng ating gawain, hindi nawawala yung bigat. Nandun ang kabigat, nandun ang pananagutan, nandun ang puwersa na tumutulak sa atin. Nandun ang problema, pero ang pinagkaiba niyan, kasama natin ang Diyos. Bawat problema ay nagiging paraan ng pagkatuto. Sapagkat ang Diyos ay nandun, nagtuturo sa iyo. Bawat pagtatagumpay ay nagiging pagkakataon na ikaw ay ipakumbaba ng Diyos. At bawat pagbagsak mo ay nagiging kaaliwan, sapagkat nandun mismo ang Diyos na magtatayo sa iyo. At yan ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos sa simbahan. Hindi yung magiging mga brusko tayo dito. Hindi yung magiging mga makatapon tayo na wala sa lugar. Kundi kinikilala natin na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na namatay sa krus at muling nabuhay, at ang Diyos na umakyat sa langit at isang araw ay babalik ay kasama natin sa ating kalagitnaan. Yan ang lakas ng simbahan sa pag-aakay ng kaluluwa at sa pamumuhay araw-araw. Pangatlo ay ang pag-asa ng simbahan. Ang banal na Espiritu ay dumating sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Kristo na iangat sa langit.
makatuwid, kailangan nilang makita na si Kristo umaakyat sa harapan. Sinabi ni Kristo, isusugo ko yan sa iyo. Isusugo ko sa simbahan ang banal na Espiritu. Paano pagtitiwalaan niya ng simbahan kung hindi niya makita na si Kristo umakyat sa langit? So, ang unang simbahan, nakita niya si Kristo dahan-dahang tinaas hanggang sa mawala sa mga ulap. At dahil doon, nakatingin sila sa langit at naghintay sila sa pangako ng Ama. Nasa may sa talatang 4 hanggang sa matapos. Ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay umakyat na upang maghari. Kagaya ng pinangako, inihula ni Daniel sa Daniel 7:13 hanggang 14. Pagkatapos tayong purgahin ni Kristo sa ating mga kasalanan, ay umupo siya sa kanang kamay ng Diyos at pagkatapos mula sa trono ng Diyos, pinaghaharian niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos mula sa langit, ay naghahanda si Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik ay itatayo niya rin ang kaharian sa Israel. Kaya nagtatanong ang mga apostol, ngayon mo na ba itatayo ang kaharian? Ito ay pinahayag na dapat ang pagsisisi ay maipangaral sa buong daigdig magsisimula sa Jerusalem. Binasa natin sa Lucas 24 hanggang 40. Lucas 24:47. Sapagkat ang anak ng tao isang araw ay babalik at babalik siya para humatol. Babalik siya upang sinilin ang bawat tao sa kanilang mga ginawa at sinabi. Bawat mga walang kakwenta-kwentang salita na sasabihin ng tao ay sisingilin sa araw ng paghuhukom. Bawat mga kasamaan ay hindi pwedeng hindi matambad sa harapan ng Diyos. Isang araw babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya marapat lamang na ang simbahan ay mangaral ng pagsisisi. Malinaw na ang unang simbahan ay umaasa sa pagbabalik ni Kristo. At meron silang gawain na dapat tapusin. Gawa 1:8 hanggang 11. Sino ang Panginoong Jesucristo umakyat sa langit? At para bagat tinatanaw-tanaw pa nila ang Panginoon sa alapa, nagpakita ang dalawang anghel at sinabi kayo, bakit nakatingala kayo diyan sa langit? Yung talagang paboritong gawin ng mga Kristiyano, tumingala sa langit. Pero ang mga apostol na to hindi nagbibilang ng poste. Kundi sila ay namamangha sa kanilang pagkakita ng isang Diyos na bumalik sa kanyang kalwalhatian. Sabi ng anghel, bakit nakatingin kayo dyan? Meron kayong gawain, magsibalik kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo ang pangako ng Ama na kapangyarihan. Napaka-importante ng paghihintay kay Kristo, mga kapatid. Ang simbahang walang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ay simbahang hindi magiging epektibo sa kanyang pagpapatotoo. Ang Kristiyanong hindi naghihintay kay Kristo ay walang napakinabangan sa biyaya ng Diyos. Ito na ang biyaya ng Diyos, ito ay nagtuturo sa atin na talikuran ng ating mga kasamaan at gawin natin ang kabutihan sa harapan ng Diyos. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit, kung saan tayo naman ay babaguhin niya. Isa sa kadahilanan kung bakit mas nangingibabaw ng simbahan ang mga Kristiyano ay nai-impluwensyahan ng daigdig. Kaysa ang Kristiyano dapat ang mag-impluwensya sa sanlibutan papunta kay Kristo. Ang dahilan dahil sa mga Kristiyano ay nagpapalagay sa kanilang sarili na eto lang ang kanilang buhay. Hindi
nakakatakot ang impyerno at hindi nakakatakot ang hatol ng Diyos. Ito na yun. Hindi ko maintindihan kung mga ganong mga nagpapakilalang Kristiyano ay Kristiyano ba talaga. Dapat natin maintindihan mga kapatid na si Kristo ay babalik. At kahabag-habag ang taong madatnan ni Kristo na walang pananampalataya. Kahabag-habag ang taong madatnan ni Kristo na nagtatampisaw sa kasalanan. Kahabag-habag ang tao na hindi nagsisi sa harapan ng Diyos at madatnan siya ni Kristo. Kagaya sa panahon ni Noah. Nang araw na papasok si Noah sa arko, ang mga tao nag-iinuman, walang ginawa kundi mag-asawahan, gumawa ng mga immoralidad, at pinagtawanan nila si Noah na nangangaral sa kanila ng katwiran. Mas inunan nila yung vision nila kaysa pumasok sa arko. Ganun din naman sa panahon, sa araw o sa gabi na kinuha ng mga anghel si Lot at ang kanyang buong pamilya. Ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay nagtatampisaw sa kanilang mga kabaklaan at sa kanilang mga kasalanan. Nang sila ay nakalabas, itong asawa ni Lot ay lumingon pa. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, walang naglalagay ng kanyang kamay sa araw at pagkatapos ay lilingon ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At anong ating pinananampalatayanan, isang araw babalikan tayo ni Kristo. Isang araw si Kristo na muling nabuhay mula sa mga patay ay aapak sa daigdig. Kung maintindihan na kahit patay ka na noon at kinain ka na ng uod, o kahit pa alabok ka na sa araw na yun, bubuhayin ka muli ng Diyos. Bubuhayin tayo muli ng Diyos, kagaya ng si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Yung katawan ni Kristo ay magiging katawan din natin. Kaya ang sino mang may ganitong klaseng pag-asa ay namumuhay ng banal. So, umaasa tayo sa Panginoon. Napaka-importante ng paghihintay kay Kristo na siyang manguna sa atin at patnubayan niya tayo. Tignan mo yung kanilang pag-asa sa Panginoon ang nagdala sa kanila sa pananalangin. Nang sila ay galing doon sa bundok at bumalik sa Jerusalem, ano ang kanilang ginawa sa talatang 12, na magkagayon ay nagbalik sila sa Jerusalem. Ngayon, nang sila ay bumalik sa Jerusalem, sa talatang 13, binanggit yung 11 apostol. Anong ginawa nila sa talatang 14? Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Mahirap manalangin sa Diyos, yung taong walang pag-asa sa Diyos. Niloloko mo lang sarili mo kung patawag-tawag ka sa Diyos, pero di ka naman umaasa sa Diyos. Pero ang taong umaasa sa Diyos, hindi pwedeng hindi tatawag sa Diyos. Hinihintay nila ang pagbabalik ni Kristo, hinihintay nila yung pangako ni Kristo na sila ay bibigyan ng kapangyarihan. Hinihintay nila ang pagbaba ng banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. Anong ginawa nila? Sila ay nanalangin. At ang pananalangin ay manifestasyon ng paghihintay. Ang simbahang umaasa sa Diyos ay simbahang mananalangin. At yan ay napaka-importante sa pag-usad ng Ebanghelyo, sa pag-usad ng ministeryo. Ito ay kagaya nang mababasa natin sa Salmo, Kabanata 123.
Basahin natin ang unang talata. Sa iyo'y aking itiningin ang mga mata ko, o sa iyo na nauupo sa langit. Narito kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang Panginoon. Kung paano ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Gayon, tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon namin Diyos. Gayon, naghihintay kami sa Panginoon namin Diyos. Hanggang sa siya'y maawa sa amin. Kung naisip lang ng simbahang ito, na sa pagsisimula ng kanilang ministeryo ay hindi sila lulubayan ng pag-uusip. Naisip din nila na kagaya ng kanilang Panginoon ay namatay sa pangangaral, ay mamamatay din sila alang-alang sa Panginoon. Napaka-importante maghintay. Talatang 3, maawa ka sa amin, O Panginoon, maawa ka sa amin, sapagkat kami ay lubhang lipos ng kadustaan. Ang aming kaluluwa'y lubhang lipos na duwahagi ng mga tiwasay at ng pahamak ng kalali. Isipin mo, ang simbahan ay pinalibutan ng mga taong mapagmataas. Isipin mo na ang simbahan ay napalibutan ng mga taong mapanglibak, mapang-asal, at nabibigatan ng kalooban ng simbahan. Anong kailangan ng simbahan? Awa ng Diyos. Dapat matutunan ng simbahan na tumingin sa langit kung saan umakyat si Kristo. Huwag mong itingin kung mata mo sa mga problema sa daigdig na ito. Huwag mong isipin kung sinong hindi maniniwala o kung sinong hindi tatanggap sa Panginoon. Itingin mo ang iyong mata sa langit. Ang importante, ginagawa mong kalooban ng Diyos. Dahil huwag ka nang umasang papalakpakan tayo ng mga taong walang Diyos. Huwag ka nang umasa na yung mga taong rebelde sa Diyos ay magsasabing, tama ang ginagawa mo, Pastor. Tama ang ginagawa mo, pare. Kundi pagsasalitaan nila tayo ng masama, kaya matuto tayong umasa sa Diyos. Tatlong bagay na yan, mga kapatid, ay nagampanan ng simbahan. Ang kanilang pagpapakutoon hanggang sa malalayong mga lugar. Ito ay nakadepende sa mga natapos na gawain ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. Ito ay depende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa simbahan. At ito ay nakadepende din sa pananampalataya at pag-asa ng mga Kristiyano sa simbahan ng Panginoon. Manalangin tayo.